Sa gitna ng bagyo, ito po yung ating series. So, yung pong bagyo, hindi natin maiwasan. Ang maganda niyan, kung paano natin i-handle yung storms o yung mga difficulties, problema na dumarating sa ating buhay. At ito devastating, iba-ibang klase ng bagyo. Ang tinignan natin yung nakakaraan, ito po yung pang-apat na, kaya ito po ang last. Pero yung unang tinignan natin, pagiging matatag kahit hindi na panatag. Tinignan natin yun. Tapos, ang pagbangon mula sa maling desisyon. Nakagawa na ba kayo ng maling desisyon? Okay. So, paano ka bumangon sa kabila ng maling desisyon? Ang pangatlo, pagpupuri kahit masakit na ang nangyayari, yung storm na yon is allowed by God. Actually, wala namang storm na hindi allowed ng Diyos. Pero itong particular na ito ay patungkol kay Job. At tinignan natin nung last Sunday. At alam ko, marami sa inyo ay naririto nung last Sunday. Pwede pong pakitaas po ang kamay ng mga naandito nung last Sunday na nakinig nung kay Job. God bless you po sa pakiisa nyo sa akin. At salamat kayo ay nagbalik. Ngayon po, ang titingnan natin ito, mas mabigat ang title. Kasi pag bagyo, hindi man madali ang bagyo, hindi po ba? Amen ba tayo doon? Hindi madali ang bagyo. May baha, may guho ng lupa, may mga namamatay. Ito, pagpapatuloy sa gitna ng panaghoy. Yan. Ang lalo na mga kabataan, ano ba sinasabi ni Pastor panaghoy? Teka, i-explain ko muna yung panaghoy. Kasi hindi nyo maintindihan yung kung saan tatakbong ang ating sermon pag hindi nyo alam ang kahulugan ng panaghoy. What is panaghoy? Ano yung panaghoy? Sabihin nyo nga yung word na yun? Panaghoy. Ang alam lang ninyo, nguy-nguy. Pero hindi ninyo alam yung panaghoy. Okay. So, pagpapatuloy sa gitna ng panaghoy. Ang panaghoy, ito po yung weeping, grieving, mourning. Ito po yung isang passionate expression ng grief. A passionate expression of grief. Yun ang panaghoy. Wailing, grieving, weeping, mourning. Yun ay extreme experience. Kaya ang title po sa English ng ating pong message ay How to Move On in the Midst of Extreme Situation. Di po ba na magandang mapakinggan natin ito? Dahil lahat tayo ay nakakaranas ng extreme na situation, katulad ng namatayan ng mahal sa buhay. Sino po ang namatayan na ng mahal sa buhay? Pakitaas ang kamay. Okay. Yung iba sa inyo, baka walang mahal sa buhay, kaya hindi nagtataas. Pero lahat tayo ay nakaka-experience. At yun po, isa sa pinakamasakit, pwede nating masabing extreme na sitwasyon. Extreme ito na kalagayan sa buhay na magdudulot sa kanya ng extreme loneliness. Sabi niyo word na yan, extreme loneliness. So, i-deal natin ito. At bago po natin ito tingnan, ang ating pong message ay meron tayong pagbabasihan. At ang text natin po may kinalaman sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 21. So unahin po natin muna sa English, pagkatapos natin Tagalogin, at pag tinagalog natin ito, I promise you, dire-diretso na. Okay, pero alam ko naman kayo, puro Inglesero eh. Kaya lang, tinatagalog ko kasi ang calling ko po, rural ministry. Kaya Tagalog talaga. This is a Tagalog worship service. Pero umi-English ng kaunti para hindi mainip ang intellectuals. Nakatulad mo. Sabihin mo sa katabi mo, nakatulad mo. Okay. So sa 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 21, ito po. Tingnan niyo po yung madamdamin na sinasabi ni Apostle Paul. Si Apostle Paul, nung dito, mula verse 6 hanggang verse 8, ang ating pong makikita rito, ito, kaya nilalagyan ko ng subtitle para maintindihan ninyo yung situation na yun. Si Apostle Paul was old. Siya ay may edad na, nasa kulungan pa, at malapit na siyang patayin. Papatayin siya. Kaya siya nakakulong, malapit na siyang i-execute. At sa isang katulad ko na may edad na, matanda na, may sitwasyon, may health issue, alam ko pa yon. Kaya alam ko, yung nararamdaman ni Apostle Paul na yon, nararamdaman ko. So alam ko po kayo, yung iba sa inyo na mayroong karanasan na pinagdaraanan ngayon, makukuha ninyo itong message. Makukuha ninyo mismo
yung nararamdaman ni Apostle Paul. Maganda po na pag tayo ay nakikinig, buong puso. Kaya magmanalangin po muna tayo bago tayo makinig. Let us pray. And let's ask the help of God to open our hearts, to humble us, to listen to His Word. Heavenly Father, my life is yours. Sabi niyo po yun, Lord, my life is yours. And I'm in your hands. Nasa kamay mo po ako. Ano man po ang mangyari, whatever happens to my life, I know, Lord, I'm in your hands. And you're a good God. Pag-iingatan niyo po ako. Bibigyan niyo po ako ng kalakasan. Bibigyan niyo po ako ng katagumpayan. Salamat po, Lord, sa iyong tiwala sa aming mga tao. Nawa po, matutunan din namin, magtiwala kami sa iyo. In Jesus' name, amen and amen. For yun po ang totoong tinignan natin nung last Sunday. Gayon na lamang ang tiwala ng Diyos sa tao, at, pero ibang pananaw, ang pananaw ng Diyos sa tao, kaya mo. Ang pananaw ng Diyos sa tao, maasahan niya ang tao. Pero si Satanas ay malisyoso. Siya sabi niya, kaya lamang daw kayo sumasamba, pinagpapala. Kaya rin daw kayo, kailangan nyo lang mahal ang Diyos dahil kayo ay binibless at pinagpapala ng Diyos. Papayag ba kayo nun? Hindi totoo yun. Kaya yun ang tiningnan natin nung nakaraang linggo. Now, eto ngayon, ang titingnan natin dito, ang isang kalagayan ng tao na ang naglagay sa kanya sa sitwasyon yun ay tao rin, si Apostle Paul. So, nandito siya sa kulungan, sabi niya, for I am already being poured out as a drink. Tinito. As a drink offering. Iaalay na siya. And the time of my departure is at hand. Nalalapit na ang aking katapusan ng aking buhay. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ito po ay sa katapusan na uulitin ko ulit itong sinabi na Apostle Paul nito. Sabi niya, finally! Hindi nawawala ang isip niya ron. Sabay-sabay po, tulungan niyo ako magbasa. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me in that day. And not to me only, but also to all who have loved His appearing. Now, ipagpatuloy po natin itong pangalawang titingnan natin, itong subtitle nito. Ito, titingnan niyo. Ito po ay may kinalaman kay Paul na hinihiling niya si Timothy to come quickly to him. Meron siyang hinihiling kay Timothy na pasyalan siya doon sa prison. Noong araw, hindi po katulad dito. Meron train, may bus. Yung pagpunta ni Timothy doon, hindi ganun kadali. At yun ay, yung pagta-travel niya doon, it takes a lot of time to travel from where he was, si Timothy, patungo kay Paul. But Paul is so confident that Timothy is going to see him and bring to him his needs. Ito po. Sabi niya na Apostle Paul, Timothy, be diligent to come to me quickly. For Demas has forsaken me, having loved this present world, and has departed for Thessalonica, Crescens for Galatia, Titus for Dalmatia. Yun po yung mga iba-ibang lugar na masarap puntahan. Kumbaga sa atin, at nagpunta siya doon sa Boracay. Yung isa, nagpunta doon sa Davao. Parang ganon. Kaya sabi niya, iniwan ako nito, only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, for he is useful to me for ministry, and Tychicus I have sent to Ephesus. So, sa kanyang katandaan ng edad niya, sa kanyang kalagayan doon sa prison, naalala niya ito, mga mahalagang taong ito, at kanya ring nadarama ang kalungkutan dahil iniwan siya ng mga tao na tinrain niya, kasama niya, disciples niya, iniwan na siya. Pumunta sa ibang lugar at tinayaan siya doon sa kanyang kalagayan. Yung bagang kalagayan na ikaw ay malapit ng mamatay, matanda ka na, tapos ang mga tao parang hindi ka iniintindi. Yun, nandun siya sa sitwasyon na yun. So yung iba sa inyo, nauunawaan yung sinasabi ko. Get nyo ako? Okay.
Now, itong verse 13, tingnan niyo po. Gusto niyang dalhan siya ng mga bagay na kanyang kailangan. Sa kabila ng kanyang kalagayan, meron pa rin siyang gustong gawin. Okay. Bring the clock that I left with Carpus at Troas when you come. And the books, especially the parchments. Dalhin mo rito yung aking mga aklat. Nandun na siya sa sitwasyon na yon. Gusto niya yung kanyang mga books. Malapit na siyang mamatay. Gusto pa rin niyang nagbabasa siya. Paul warned against Alexander. Sabi niya sa verse 14, Alexander, the coppersmith, did me much harm. Yung coppersmith, yun po, naggagawa ng Diyos-Diyosan. Naggagawa ng mga idols. Itong si Alexander. May the Lord repay him according to his work. You also must beware of him, for he has greatly resisted our words. At my first defense, no one stood with me, but all forsook me. May it not be charged against them. So ito'y haharap siya sa husgado kay Nero, at nandun siya sa Rome, at siya ay haharap sa korte, pero alam niya, malapit na siyang patayin. Papatayin siya doon. At yung mga lingkod ng Diyos, ganun ang ginagawa noong unang panahon. Very hostile ang mga tao. Alam niyo, napakabuti ng Panginoon sa ating panahon ngayon, hindi ka naman papatayin pag nag-share ka. Amen? Well, pagka ikaw ay may dalang Bible, hindi ka naman ikukulong. Hindi katulad kung ikaw ay nasa isang lugar na katulad ng Saudi Arabia, hindi ka pwede magdala ng Bible. Pero dito po sa atin, pwede naman. At nais ng Panginoon na i-practice natin yan, lalo na ngayon, nasa mga huling araw na tayo. Sa verse 17, saan po natin? Okay. Paul trusted God's faithfulness. Hindi nawawala ang kanyang focus kay Lord. But the Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me and that all the Gentiles might hear. Also, I was delivered out of the mouth of the lion. Dito po sa kanyang mga isineshare sa atin na ito, dito po sa letter niya ito kay Timothy. So si Apostle Paul, siyang writer. So ito parang journal na yung bawat moments ng kanyang buhay ay kanyang ipinadiliwanag at kung paano niyang na-overcome yung isang napaka-extreme na sitwasyon ng buhay ay gusto niyang matutunan natin. So umagang ito, sino po sa inyo ang gustong matuto sa lesson ni Apostle Paul? Pakitaas po ang kamay. God bless you po. Nawa, ang pagtataas ninyo ng kamay na nakikita ng Panginoon ay pagkaloob niya sa inyo. Amen. Purihin ng Panginoon sa kanyang banal na salita. Okay. So, ito pong sa verse 18, and the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. So ito po yung huling instruction ni Apostle Paul itong susunod natin titingnan sa verse 19. Sabi rito, greet Prisca and Aquila and the household of Epaphras. Erastus stayed in Corinth, but Trophimus I have left in Miletus sick. Do your utmost to come before winter. Kasi sabi niya, dalhin mo yung aking balabal. So, please come before winter. Eubulus greets you as well as Prudence, Linus, Claudia, and all the brethren. Kita natin yung madamdamin na sulat ni Apostle Paul. Kita natin yung nadarama natin yung kung paano yung kanyang sitwasyon na nag-iisa siya doon, hindi siya madaling makapagpabili ng Jollibee. Wala doong Grab. Wala din pwede mag-deliver sa kanya ng pagkain. So, hindi madali ang sitwasyon at hindi yan katulad ng ating panahon ngayon. Now, ang ating pong titingnan dito kung paano niya na-overcome. Makikita natin dito yung reality of life na hindi maiwasan ng tao. Ano isang bagay na hindi mo maiwasan? Una-una, ikaw ay makasakit ng iyong kapwa. Sino sa inyo nakasakit na ng kanyang kapwa? Pakitaas mong kamay. Di ba? Tayong lahat. At sino naman sa inyo ang nasaktan ng kanyang kapwa? Pakitaas mong kamay. Other people hurt you. Kaya ayaw ng Diyos ang sin. Ayaw niya magkasala tayo. Because when we sin, we hurt each other. Nasasaktan mo ang iba. Pagka sumakabilang bahay sa mister, nasaktan si misis.
Pag si Mrs. ang sumakabilang bahay, halos mamatay sa sama ng loob si Mr. na nanggaling pa sa abroad. Nagkakasakitan tayo because of sin. Amen po. Kaya ang gusto ng Panginoon, tulungan tayo at turuan tayo na ma-overcome natin ang sin. At mayroong paraan para ma-overcome ang sin na tinuturo niya sa atin. So meron tayong 4 common causes of extreme situation or loneliness in life. Ito po yung 4 causes of extreme loneliness. Ang number 1 is transition in life. Ang buhay natin, ang life natin is a series of transitions. Mula doon sa ikaw ay bata, and then, mula noon, nung araw, ang gusto mo ay toys. Diba? Nung ikaw ay baby girl, you love toys, and now you love boys. Diba? Meron changes. Mula doon sa pagkabata mo, and then puberty age, nagsisimulang mag-change, magkaroon ng pagbabago ang iyong hormone. So yung pagbabago ng hormones ng mga bata, ng mga teenagers, nagkokos sa kanya ito ng kuminsan loneliness, meron itong emotional effect sa kanya. Nakukuha niyo po ba ako? Nasusundan niyo ako doon? So yung iba sa inyo na nag-aral ng biology, you know what I'm talking about. Now, yung changes na ito, it keeps on coming kahit na ayaw na natin. Kahit hindi mo gusto yung change, and people normally hate change. By nature, they don't like changes in life. Ay yung pupunta ka sa isang lugar, magbabago ka na naman ng bahay, mula dito sa pagiging elementary, papasok ka sa high school, sa ibang lugar. Change of school. Nag-a-adjust ka sa umpisa, you're fearful. Papasok ka, mayroon ka na naman bagong school. Nakukuha niyo pa ba yan? Susundan niyo ako? Mula sa Naik Elementary School, bigla akong dinala ng daddy ko sa Don Bosco Technical School sa Makati. So doon, ang English ay iba, puro English doon. At ako'y sanay na sanay sa Tagalog. E di nosebleed ako araw-araw. And napakahirap yung transition. Kaya ayun, 3 taon ako sa first year. Okay. Ngayon, mula sa college, graduate ka. Then, you will look for a job. So, yung first day mo sa job, wala ka pang kakilala. At nag-a-adjust ka doon. Yung changes na yun, nakaka-nervyos. You feel weird. You feel awkward because of the changes in life. Do you agree with me? Ganun po ba nararamdaman ninyo? So, itong tulad ng new environment para sa mga immigrants. Alam mo, nag-immigrant ka na-migrate ka sa Canada, na-migrate ka sa United States. Oh, yung mga anak ko, nung first time nilang pumasok sa school, ang aksento nila naik na naik. O, binubuli sila ng mga tao ron, ng mga bata. O, ang anak ko naman ay malaki, siyempre, pag nasapak niya, kawawa rin yung bata. Pero sila binubuli ng mga bata sa school. Dahil yung change na yun, kakaiba sila Kakaiba sila kaysa ron sa ibang mga bata. Naranasan niyo naman yung sinasabi ko. Now, from being single, then you got married. O, mag-a-adjust ka sa biyanan mo. Kung wala pa kayong bahay, nakatira ka sa biyanan, makikisama ka. Yung mga changes na yon is so fearful. And we don't like changes in life. Kung maaari lang, wag na tayong umalis kay nanay at kay tatay. Amen ba tayo doon? Totoo ba yan? Now, ang pangalawa na causes ng loneliness, extreme loneliness sa buhay natin is separation. Itong separation na ito, like yung marriage and then nagkaroon kayo ng diborsyo, nag-divorce. Amen po. O kaya namatay ang iyong mahal sa buhay. So, mula sa kayo ay nagsasama, ng magandang pagsasama, kahit ba kayo lagi na lamang nag-aaway, di ba? Masaya rin naman mag-aaway. Kasi, masarap pag nagkasundo, di ba? Kaya, kahit na gano'n, pero pagka nawala ng mahal mo sa buhay, na mayapa na, umuwi na kay Lord, hindi yun madaling dalhin. Sa aming mag-asawa, pinag-uusapan namin yan kung sino mauna sa amin at alam namin, hindi kami magkakasabay. Kaya lang kami pwedeng magsabay pa nag-crash yung aeroplano namin. Hindi naman magandang patotoo yun. Hindi gagawin ni Lord sa amin yan. Kaya, mahirap. Kahit anong sabihin mo, kahit ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi madali ang transition, yung mga changes na ito. Yung friendship ninyo,
It's broken. Nagkasira kayo magkaibigan. Okay? Kasi inagaw yung boyfriend mo. Okay. O inagaw yung girlfriend mo. O nanliligaw kayo ng sabay, ikaw ang nagustuhan, hindi siya. At malimit mangyari yun. Sinamahan lamang siya ng kaibigan niyang matalik, pero yung babae yon, yung pilik mata niya, ay gumaganong-ganon. Come and get me, honey. Kaya nag-ibang story. So, yung mga changes na ito, katulad ng ang mga anak niya, papasok sa college, magdo-dorm. Ako, yung mga first few days noon sa dormitory. Tatatanda niya, yung yan nasa boarding house, o nandun kayo sa dorm. Hindi madali ang changes na ito. Opposition, ito, mas mahirap na changes ito, opposition. Yung kapag may naninira sa iyo, kumakalaban sa iyo, that is opposition. At meron lang, bukod pa rin sa opposition, meron pa rin tayong conflict. Ang conflict sa inyong tahanan mismo, kagalit mong ate mo. Nag-aagawan kayo lagi sa tuwalya, nag-aagawan kayo lagi sa pagligo sa banyo. So, meron kayong mga issues na conflict, meron kayong opposition. Meron namumula, meron namimintas, may nagsasabi sa iyo na ikaw ay si elepante kasi ang tangos ng ilong mo. Hindi mo nalalaman, yung kinakantsaw sa iyo, yung pala yung maganda, ang ibig sabihin. Matangos ang ilong. Okay. Nagwakuha niyo ba sinasabi ko? So yung rejection, ito matindi. Pag ikaw ay reject. Gustong-gusto mong sumali sa team. Pagkatapos, dahil ikaw ay maliit, kulang ka sa height, ay hindi ka tinanggap doon sa team ng basketball. Pero nung makita ko mag-shoot ka, kasi kahit nasa kabila ka ng goal, na isushoot mo yung bola ng pagkalayo-layo, bigla kang kinuha pagdating ng araw. Pero nasa ibang team ka na. Kaya sabihin mo, Belat, hindi niyo ako tinanggap. Pero yung rejection, napakasakit ito. At itong mabigat na karanasan na dinadanas ng maraming tao, napaka-limit ko pong maranasan yung rejection. Dahil sa aking ugali. Dahil ako arugante, napakayabang ko, nare-reject ako ng ibang mga friends ko noon. Nanununtok agad, kaya parang sira ulo. Kaya marami akong rejection na na-experience sa aking buhay. Now, ito pong mga tao, hindi mo gusto ang rejection, ang gusto mo ikaw katanggap-tanggap. Ang ating pong weakness, ang ating pong talagang desire, ang puso natin is to be accepted. Sino sa inyo ang gusto na siya ay nire-reject? Wala naman. Tingnan nyo, one of the greatest emotional need of a person is to be accepted. Meron siyang mga invisible sign sa kanya na nagsasabi, pansinin mo naman ako. Kung makasigaw yung bata na may drawing, sabi niya, Mami, look at this, Mami. Okay. Gusto niyang ipakita na siya marunong mag-drawing. Pero ang drawing niya, parang mga pat-pat lang naman. Bilog, na may butas ng gano'n, bilog-bilog. Tuwan-tuwa na siya na nakapag-drawing siya ng dog, nakapag-drawing siya ng tao. Lahat tayo ay merong invisible sign na tayo ay KSP, kulang sa pansin. Amen ba tayo doon? Nag-agree pa kayo doon? Yan ang reason. That's the reason why you dress the way you do. Kaya ka nagdadamit ng katulad ng pananamit mo. Amen? Guess niyo ba ako doon? Po. Wala, no offense. No offense. Kasi yun naman ay uso ngayon eh. Alam niyo, kung nung hindi pa ako pastor, itaas mo pa, ilis-lis mo pa, gusto ko yon. Pero, hindi nakakalugod sa Diyos. Pagka ang iyong katawan, ina-expose mo at yung ibang mga lalaki na gusto magpakabanal sa church ay natutukso at nakakaisip ng malisyoso at sabi, hindi ako may kasalanan nun siya. Yun ang isip niya eh. Kaya dalawa tayo, magtatalo tayo, mauubos ang oras natin sa church. Sino bang may kasalanan, pastor? Yung suot ko, yung tumitingin. Kaya pag-uusapan natin, sino una, manok o itlog? Kaya mahihirapan tayo pag-usapan yan. Kaya sabi ko lang, gusto niyong mapansin. Halimbawa po, ito, isang example na gusto mong mapansin. Tinayo. Yung nagsusuot ka ng maraming mga alahas sa katawan. Yung, halimbawa, ang kadena mo, parang yung kadena ng aso sa laki. Okay. At pagkatapos susuot mo yung lagi, napakabigat nun, di ba? Ngayon, ito ang aking question. Alisin mo ang tao, isusuot mo yon. Alisin mo ang tao, isusuot mo yung brilyante mo. Sabihin sa akin kung anong totoo.
Isisuot mo ba yan nang ikaw ay nag-iisa sa mundo, yung walang taong hahanga sa iyo? Ay sabihin mo na lang sa katabi, hindi, ang yabang mo. Gusto mong sabihin, Belat, meron ako, wala ka. May ba tayo doon? Nakuha niyo ba ako doon? Kaya, mga minamahal ng Panginoon, one of our greatest emotional need is to be accepted. Kaya tayo ay nagkakagean. Sabihin mo sa katabi mo, kaya pala ako'y nagkakagento. Iyon pala. Gusto ko ako maging accepted ako. Si Paul ay isang napakagandang example. It's a very good example in the Bible how to handle extreme loneliness. Paano natin mahaharap ang extreme loneliness sa ating buhay? Siyang napakagandang example. At yung tiningnan natin kanina, yun ang ating pag-uusapan ngayon. Now, sa senaryo nito, matanda na si Apostle Paul, malapit nang mamatay, ipapapatay siya ni Nero sa Rome, habang naghihintay siya ng kanyang oras sa bilangguan, nakaranas siya ng matinding kalungkutan, ngunit hinarap niya ito. Hinandle niya ito ng tulad ng nais ng Panginoon na i-handle ng bawat isa sa atin. Alam niyo, ang talagang kalaban ng faith ay emotionalism. That is the number one enemy of faith, emotionalism. Sobrang galit. Sobrang nasaktan. Sobrang lungkot. Alam niyo, sobrang lungkot kung saan humahantong ito. Pornography, sexual immorality, kung ano-anong, computer games. Ubusin mong oras mo because of loneliness. This is a serious na usapan po kung paano mo i-handle yung loneliness. So, habang naghihintay siya ng kanyang oras sa bilangguan, nakaranas ng matinding kalungkutan, habang nalalapit sa kamatayan, ito ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4, verse 6. Okay, tingnan niyo po. Umpisahan lang natin doon sa first part, yung first part na binasa natin kanina. So, nandun na siya, alam na niya yung mangyayari, expected na niya what's going to happen in his life. Katulad iba po nung, I'm sorry to say this, katulad yung ibang merong cancer na nagkaroon ng mga, ako po marami na akong mga kapatiran tayo na akin pong tinutukan na may cancer, na nalalapit na siya sa katapusan ng kanyang buhay, pero nagpakita siya akin ng katatagan. Natuto ako sa kanila. Kaya nung nangyari sa akin yon, nung kayo muntik nang namatay ng 2 beses, naharap ko po yun, natuto rin ako doon sa mga taong tinuruan ko. Yung tinuruan ko ng faith, nung sila na ang gagraduate papunta kay Lord, haharap nila ng buong tapang. At natutunan ko yon. Gusto niyo bang matuto rin na maging matapang? Amen po. Hindi mo maiiwasan. Halimbawa, sa school, di ba, i-eleksyonan kayong lahat, takot na takot ka sa eleksyon, di ba? Hindi, parang kagat lang yan ng karayom. Pero pag nakapila ka na doon, takot na pikit ka pa, pikit ka pa kung paano ka tutunduin ka ng eleksyon. Eleksyon lang yon, di ba? Lalo na yung magpapabunot ng ngipin sa dentista. Lalo na yung matatapos ng iyong buhay. Na alam mo yon. Ang buhay ay maigsi lamang. Sabi nga sa Bible, sa Job 14:1, maigsi lamang ang buhay ng ang lalaki na anak ng babae, puno pa ng kaguluhan. Naniniwala ba kayo ng buhay na maigsi lamang, puno ng kaguluhan? Sino nagpapagulo? Sino nagbibigay ng bagyo? Kalimitan tayo po yon. We create our own storms in our life. Now, dito, ang makikita natin dito ay pananaw ni Apostle Paul. Ako ialay na. Dumating ng oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Puspusan, I have finished the race. Okay, sabi niya rito, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, na natili akong tapat sa pananampalataya. So, ito, ang kanyang katwiran, yung crown, yung reward na makakamtam niya. Sabi niya, kakamtam ko na ang korona ng pagtatagub. Mamamatay na siya, pero nakikita niya rito ay yung goal. Nakikita niya rito yung purpose ng God. Nakikita niya rito, merong reward ang naglilingkod kay Lord. Amen po. So anong kabaliktaran nun? Walang reward ang hindi naglilingkod kay Lord. So dito, at sa araw na yaon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Amen. Napabuti ni Lord.
binibigyan niya tayo ng pag-asa. Kaya dito sa kanyang kinuwento, ito po, tatagalogin ko yung mga sunod-sunod na ito. Sikapin mo makarating din lalo sa lalong madaling panahon. Iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling sa mga bagay na pansalanlibutan. Okay? Nahumaling na siya sa sanlibutan. Sabi niya mo na yun, nahumaling sa sanlibutan. Si Demas. Huwag mo tatawagin Demas yung katabi mo. Okay. Siya'y nasa Thessalonica, nagpunta sa Galatia, sa Crescente, si Tito naman sa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo rin sapagkat malaki ang may tutulong niya sa aking gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tychicus. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal. Obviously, papunta na sa taglamig ang panahon. Dalhin mo yung aking balabal, naiwan ko kay Carpos sa Troas. Dalhin mo rin ang aklat ko, lalo na yung yari sa Pergamino. Hindi niya gustong sayangin ang bawat moments niya, ang bawat sandali niya habang siya naghihintay. Hindi niya gustong naglalaro lamang siya ng computer games doon sa Zelda niya. He doesn't want to waste his time. He doesn't want to waste every minute, every moment of his life. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandro Panday Tanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sa pagkatutol na tutol siya sa pinangangaral natin. Nagbigay pa siya ng warning kay Timothy. Sinabi niya, mag-iingat ka doon. Hindi magandang pag-uugali niya. Now, walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan nila ako sa mag-isa, sa pag-iisa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit patnubayan, tinan niyo po. Sabay-sabay, kayo po bumasa. Ngunit pinatnubayan ako ng Panginoon, binigyan ng lakas upang may pahayag sa mga hintil ang salita na iligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Tapos pagpatuloy natin, okay. Sa verse 18. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya ring maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit, purihin nawa siya magpakailanman. Alam niyo yung faith ang magbibigay sa atin ng strength. Kaya pag pinag-usapan natin ay future, hindi natin mahaharap yan nang hindi natin kasama ang Diyos. Kaya sabi ni Jesus wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. When we talk about future, we cannot face the future without God. Why? Because only God holds the future. Siya lang ang may hawak ng future. If it's not for God, if it's not for the revelation of God, then we don't know about the future. We don't know where we are going. We don't even know where we are heading. Hindi mo alam kung saan ka patungo. At mangyayari lamang yun kung ikaw ay may faith at kung alam mo ang salita ng Diyos. At dito sa verse 19, okay, tuloy po natin. At dito, iniba niya ang tema. Hindi siya nagsalita ng mga, binanggit niya rito, eto, naalala, ikumusta mo ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila, at sa sambahin ni Onesiforo, naiwan sa Corinto si Erasto at Tropimo, na may iniwan ko sa Mileto. Meron siya mga kasama na tapat. Sapagkat may sakit siya, pilitin mong makarating din bago magtaglamig. Kaya pa niya pinadadala yung kanyang balabal. Kumusta mo ko kay Eubulo, Pudente, Lino, Claudia, at mga kapatid. So, marami rin siyang mga kasama na tapat sa kanya. Naranasan niyo na ba na kayo ay iwan na inyong kasama? Yun ang ayaw na ayaw ko sa akin tropahan, yung takbuhin. Yung napapalaban ako, tapos iiwanan ako mabugbog mag-isa. Napakasakit. Napakasakit sa kalooban na ikaw ay maiwang mag-isa. At ito, yung loneliness na ating pag-uusapan. Loneliness is the feeling of isolation or disconnection from others that can be unpleasant and could be distressing sa ating buhay. Distressing. Pag hindi mo alam i-handle, may stress ka. Lalo na kung ikaw ay tinapon ng anak mo sa, alam mo, katulad ko matanda na, pagkatapos, kung ikaw ay nahuhuli na nakakaawa. Kung babalik lang tayo, tinan niyo po, maalala ninyo, yung mga senior citizens, meron siyang senior moments. Alam niya na ang mga matatanda ng mga anak niya ay wala din kakayahan na siya tulungan.
Tapos siya nag-iisa. Meron kami, hindi Pastor Jay, meron kami tinulungan noon na nakatira doon sa yung harap ng Bella Mart. Meron yung medyo, wala pa yung mga pwesto doon eh. Wala pa yung McDonald's doon. Meron doong mama doon na doon natutulog. Pagkatapos isang gabi, umuwi si Pastor Jay noon eh, natutulog na silang mag-asawa. Kinatok ko sila kasi ang lakas ng ulan. Naalala ko yung mama na natutulog doon. Sabi ko, paano na kaya siya? Kaya ginawa ko, anak, puntahan nga natin yung sa ibaba, yung mama na yun na natutulog doon. Tapos nakita namin, kinig na ganon. Buti na lang, nandun si Pastor Jay para tulungan akong buhatin siya kasi hindi ko makakaya yun. Dinala namin doon sa loob, nag-init kami ng tubig, pinaliguan namin siya, tapos binihisan ng damit na tuyo, at binigyan ng higaan. Tuwan-tuwa yung mama at pinakain namin siya ng sopas. Tuwan-tuwa siya. Yung mga situation na gano'n, nakakalungkot. Yung kanyang anak, sabi niya, hindi ko maintindihan itong taong ito. Kung bakit ito, kahit anong gawain namin, maalis pa rin. Yun po, yung mga salitang gano'n po. Hindi po ba ang sakit ng pakinggan para sa mga matatanda ng katulad natin, di ba? Na tayo ay ginaganon. Susundan niyo pa ba ako? O kung hindi man, tatanda ka rin. Malalaman mo rin yung ibig ko sabihin. Now, ito, ayon sa statistics na sinabi ng Cross River Therapy, ayon sa Cross River Therapy, ipinosa ito noong July 23, 2023. 80% daw ng mga young people, 80%. Ito mga 80% ng mga young people na ito, age 18 and below, they are lonely. Ayon sa kanilang research, 43% of people 18 to 25, bata pa ito, they feel unloved. Alam ko yung pakiramdam na yun. Dahil nung ipanganak ako, pang-anim kami, 8 kami, di ako pangalawa, 2 pa muna bago yung bunso. Nasa gitna ako. 3 kaming lalaki, yung bunso, tapos ako, sa gitna, tapos ang kuya ko. So, na-imagine nyo ba yung pagdating sa akin? Pagod na ang mga magulang ko. Kaya, I feel unloved. Yung 18 to 25 na ito, kasama ko dito sa statistics na ito. 73% of millennials. Oh, yun. Kayo mga kabataan nyo ngayon. 73% of you guys, 28 to 43 are lonely, ayon sa statistics. 22% of Gen X members, 44 to 59 are lonely and claim to have no friends. Okay, ito yung mga loners. Gusto yung nag-iisa lang lagi. 40% of people over 65 feeling occasionally lonely. So ito yung loneliness is common to all of us. Ngayon, tatanungin ko po kayo para ating patunayan itong statistics na ito totoo. Sino sa inyo ang nakaramdam na ng loneliness sa kanyang buhay? Yung extreme na kalungkutan. Pakitaas po kamay po, please. Okay. At sino sa inyo ang sa ngayon ay may dinaranas na loneliness? God bless you po sa inyong pakikiisa. At sa pagiging yung honest sa harapan ng Diyos. God wants to heal you today. Gusto ng Panginoon na yung healing ay maranasan mo. Natatandaan nyo, sino po nandito ng Good Friday? Pakitaas pong kamay na nandito ng Good Friday. Karamihan nandito ng Good Friday. Yung dugu-duguan si Jesus, yung hinampas siya ng maraming latay. Sabi po sa Bible, by His stripes, we are healed. Sa pamamagitan ng kanyang latay, tayo ay nagkaroon ng kagalingan. Pag kagalingan, ang iniisip natin kalimitan ay yung pilay. Kagaling, nakakalakad. Yung pingkaw, didiretso ang kamay. Yung pipi, makakapagsalita. Yung bulag, makakakita. Yun ang naisip natin. Pagka po healing, nakikita natin ito is physical healing. Pero yun po yung by His stripes, we are healed. God is talking about a deep-seated hurt na nandun sa ating mga kalooban, na dinanas mo na unresolved hanggang ngayon, you're still hurting. And God wants to heal that hurt. Yan ang nais ng Panginoon. By His stripes, sa pamagitan ng kanyang latay, tayo ay nagkaroon ng kagalingan. So sakop tayong lahat. Naranasan ko yung kagalingan yan. Pinagaling ako ng Panginoon doon sa aking longing. Alam nyo,
Iniisip ko nung araw, sana mamatay na ako para doon sa aking ataol, pag sumisilip ang mama ko, iiyak siya sa akin. Gusto ko lang makitang mahal niya ako. Para bagang nanonood kasi ako ng mga sine na ang mga multo naandun pa rin. Nakaganyan, pinapanood yung Kaya nanonood kasi ako ng mga sine, kaya akala ko ganon. So gusto ko mamatay na ako para umiyak ang nanay ko. Nung nakakilala ko kay Lord, nung ako yung 40th birthday ko, nung 40 years old ako, nandun ang mother ko. Akalain niyo yung nanay ko, sabi niya sa akin. Sabi niya sa harap ng mga kaibigan, ito ang pinakamabait kong anak. Nadokling ako. Abi, sa buong buhay ko, minumura ako noon. Mukha kang chonggo ka, kung ano siya sabi sa akin, nanay ko pa nagagalit siya sa akin. Na-realize ko ngayon, nung ako'y pastor na, napakahirap ng dinanas ng mother ko. Kasi nung ang daddy ko ay mamatay, he was only 53 years old. Ang nanay ko ay 48 years old. So na-aksidente ang father ko. So naisip ko, nung 48 years old siya, ang dami niyang hurts. Ang dami niyang dalahin sa kanyang puso. At salamat sa Diyos, naandun ako para mamura niya. Salamat sa naandun ako para i-release niya yung loneliness niya, yung frustrations niya sa akin niya. Parang binigyan niya ng punching bag ang mama ko. Ako yung punching bag. Tapos nung na-born again ako, siyang una kong sinyaran. Ang nanay ko ay laking Convento, laking Santa Isabel. Mayaman sila, yung mother ko, yung mother side. Kaya siya, from Corregidor, nagdo-dorm siya doon sa mga madre. Marami siyang baon, hindi niya problema yan. Siyang unika iha, siya lang ang babae sa kanila. Nung panahon yan, 3 kotse nila. Mayaman mga nanay ko noong time na yon. Kaya, siya ay spoiled brat. Laki doon sa kumbento. Alam niyo, nung siniran ko siya, hindi niya ako pinagalitan, hindi niya ako pinagsalita ng masama, na lagi niyang ginagawa sa akin na minumura ako. Hindi niya sinabi yan. Nakatingin lang siya sa akin. Tapos, nung pinatanggap ko siya kay Lord, tinanggap niya si Lord. Tapos, nung pagka siya nasa akin, siya Christian. Pero pag siya umuwi sa kapatid ko, siya Katoliko. So, pag umuwi siya sa akin, siya Christian. Hanggang sa minsan, nagtatagal siya sa akin. So, kasama ko siya sa Bible study ko araw-araw. 7 days a week po ang aking Bible study nung panahong yon. So, kasama ko siya araw-araw. So, sabi niya sa akin, hindi ka ba napapagod sa ginagawa mo? Sabi ko, Ma, tinan niyo itong auto ko. Pinindot ko, yan. Hindi ako tumatapak, naka-cruise control. Pinakahawak naman ako sa manibela. Okay. Pagkatapos, pinindot ko yung aircon. Sabi ko, tinan niyo, pag malamig, pag mainit, pipindutin ko yan. Pagkatapos, pagka mainit, pipindutin ko yung heater. Tinan niyo, di ba? Oo nga. Si Jesus po naglalakad. Si Jesus po, nandun lang siya, may sandals, malikabok, nauuhaw, nagugutom. Ang aking ginagawa po, napakaluhan. Sabi, ganun pala. Pagkatapos, di gano'n ng gano'n. Pagkatapos, isang araw, nung kami, yung nakatira na siya sa akin, yung ng ilang araw, tapos, pinasok ko ulit siya. Pasok na po ako sa trabaho. Anong ginagawa niyo? Ito, nagbabasa ng Psalms na iba na. Tapos siya, binawian siya ng buhay. Masasabi ko, nang matatag ang kalooban ko, full-fledged na Christian ng nanay ko. At gusto ko kayo maging full-fledged Christian. Kung hindi pa, pero kung okay na kayo, okay lang tayo. Pero nais ng Panginoon na tayo, yung pananampalataya natin mag-level up to a point na tayo, ang trust natin kay Lord, yung bang kahit may bagyo tayo, yung extreme situation, ma-handle natin nang tayo ay hindi nawawala sa ating faith kay Lord. Gusto niyo bang magkaroon ng ganun? Yung pong pakikinig, kailangan may kalakip ng gawa. Amen po. Hindi pwede yung nakikinig ka, good sermon. So what if it's a good sermon? Magandang sermon. Ano kung magandang sermon? Anong gagawin mo? Kung hindi mo ipamumuhay, walang silbi sa'yo. It won't do you any good. Kaya, yung message, meron po ako nabanggit, isusulat po ninyo sa outline. Ito kaya nag-exert ng effort. At saka alam niyo po, kanina pa ako excited na ma-meet kayo, makapag-share sa inyo. Inip na akong mag-umaga.
Ang totoo, gusto ko nang mag-share. Kasi gusto kong maibahagi sa inyo, tinuro sa akin ni Lord. Gusto ko ma-experience ninyo yung fullness ng buhay. Hindi ba yung buhay na lagi ka na lamang natatangay ng emosyon mo? Sobrang galit, sobrang lungkot, sobrang longing, sexual desire, sobrang sexual desire. Halos masiraan ka ng isip mo, ng bait sa sexual desire. Nababaliw sa sexual desire. Amen po tayo doon. Yung ibang mga bata, nagpapagamit, kapalit ng 500 pesos, 1,000 pesos. Pero hindi dahil sobrang sexual desire. Gusto magkaroon ng cellphone. Hindi ako nagbibiro. Yun ay totoong nangyayari at totoong may kaso tayo ng ganon. At yun, hindi nyo alam, kasalimuhan nyo na ngayon. Worker na ngayon. Hindi nyo yun alam kung sino. At hindi ko sasabihin sa inyo, secret yun. Pero, merong ginawa ang Diyos sa kanyang buhay na nagkaroon siya ng bagong pananaw. Na-renew ang kanyang perspective. Sabi niyo word na yun? Perspective. Nabago ang kanyang pananaw. Nabago ang kanyang perspective. Nabago ang kanyang values. Nabago ang kanyang priorities. There's a new way of life. Because of God. Because of the Holy Spirit of God. Who keeps on teaching us. So, ito pong statistics na ito is alarming. The effect, yun pong alarming, the effect of too much loneliness, it could break your heart. It could break relationship. It could break everything. It could break your life. You will be a broken man, broken life. Pag hindi mo na-handle po itong effects ng sobrang loneliness. Low self-esteem, lower educational attainment, less likely to progress in work, high risk to mental health problems. Magkakaroon ka ng mental issue, poor health, increase the risk of mortality by 26%. Mas maaga kang mamamatay by 26%. Kaya, yung pong sobrang loneliness, yung halimbawa, mag-asawang malalakas naman, tapos siyempre, because of old age, naunang namatay ang isa sa kanila. Babae o lalaki, it doesn't matter. Pero hindi nagtatagal, yung kanyang kabiyak ng puso, na malakas naman, sumunod na sa kanya. Ang tinutukoy ko rito ay yung spiritual parents ko. Sila, napakabait, higit pa sila sa kapatid. Sa tunay na kapatid, higit pa ang kanilang treatment sa amin. Pag pumupunta ko doon, kung paano niya akong suportahan sa mga books. Kaya po ako nakakapag-share sa inyo ng ganito because I have read so much. I have learned so much. Marami akong natutunan, marami akong ni-research. At kaya po ako nakakapag-share sa inyo, kaya ako po nahihimay-himay ang mga pinipreach ko dahil yung aking spiritual parents, hindi niya ako nilubayan hanggang saan siya namatay. Yung kanyang asawa, ilang beses ng dalawang bypass, pagkatapos stent. Sabi nga nung nurse sa kanya, buhay pa ho kayo? Abay, oo. Pero alam niyo, kinamatay niya, hindi sa puso, lungs. Nagkaroon siya ng problema sa lungs. Yun po ay yung pneumonia. Ang matatanda, kalaban pneumonia. Kaya nung ako'y na-COVID, na sinabi ng doktor na ako'y na-pneumonia, sabi niya, hindi ko po kayo mapapalabas. Kayo magaling na sa COVID, pero kayo, na-find out namin ay merong pneumonia. So, naghihintay ako noon na mawala yung aking pneumonia, pero sa kabutihan ng Diyos, meron pong antibiotic na tumugon na yung aking pneumonia umurong doon. Kasi pneumonia, hindi ba sa tumatakbo sa antibiotic yun? Ang sabi niya, it is one or none. Kaya pag may pneumonia, ay nako, napakahirap na kalagayan ang pneumonia. One or none. Hindi ito basta-basta ka tumutugon sa antibiotic. Kaya nung may tumugon sa antibiotic, sabi niya, good news, umokay na ho. Merong inurungan yung pneumonia niyo. Makakalabas na ho kay bukas. Di tuwan-tuwa na ako at 11 days. Amin naman ng Panginoon, dumanas ako ng ganung kalagayan para meron akong ma-share. Naniniwala ako doon sa kasabihan ng Diyos, sa kanyang salita, all things work together for good to those who love God.
to those who are the called according to His purpose. Kaya alam niyo po, kung tayo, naunawaan natin yung salita ng Diyos, yung promises of God, hindi ka basta-basta manghihina dahil meron kang pinanghahawakan. You hold on to something na tunay. Nag-hold on ka sa tunay na salita ng Diyos. Amen po? Ang salita ng Diyos ay truth. Hindi ito katulad ng mga principles lang. Truth. Ang salita ng Diyos ay truth. At hindi ito nagbabago. Truth does not change. Yesterday, today, and forever. And the Bible is truth. Sabi ni Jesus, sanctify them with your truth. Your word is truth. Italaga mo sila. I-separate mo sila by your truth. Your word is truth. What is that supposed to mean? We are all sinners, but He separated us from other sinners. Why? Because of Jesus. Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Kung tinanggap mo si Jesus, inalis niya ang iyong sin. Tinubos tayo. Hindi lang siya tagapagligtas, siya ay manunubos. Amen po. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ako ay tinubos na ni Jesus sa aking kasalanan. Amen po. Kaya ito ang ating panghahawakan. Itong gusto niya, makita natin kung gaano kabuti ang Panginoon sa atin na hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. May bagyo man dumating sa atin. Ay, hindi ba kayo natutuwa na kayo nag-church ngayon? Na ang mensahe ay isa sa mga kailangan natin sa ating buhay. Kailangan ba natin ang lesson tungkol sa bagyo? Hindi ka makakaiwas dito. Sabi ni Jesus, in the world you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. At hindi lang yon. Pag merong tipo okay, kayo naman po bumasa sa Tagalog. Sa Tagalog naman po, tinan niyo. Sinabi ko to sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Hindi kayo magkakaroon, meron. Sabi niya, okay, ready, read. Meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya sabi niya, I have given you an example that you should do as I did to you. Kung ano yung ginawa ko sa inyo. Binigyan ko kayo ng example para gawin nyo ang mga bagay na ginawa ko sa inyo. Na ipinakita ko sa inyo na example. At kaya si Apostle Paul ay napakatapang magsalita ng imitate me as I imitate Christ. Sabay-sabay po. Imitate me as I imitate Christ. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. So itong makikita natin dito na example ni Apostle Paul is a Christ-like character. Kaya yung all things work together for good to those who love God, yung aking binanggit kanina, all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Ang tanong lamang nito is whether you love God or not. Sino sa inyo po ang mahal niya? Ang Diyos. Pakitaas po ang kamay. Pakitaas po ang kamay. Ayan. Okay. Napakabuti ni Lord. Papasalamat po ako sa inyong pakikisa. Now, and we know, yan ang importante. That is the key word. And we know. Sabay-sabay po. And we know. Sa Tagalog po yan, at nalalaman natin. Nalalaman natin. You have to know. Because you shall know the truth, and the truth will set you free. Hindi yung truth will set you free. There's no way that the truth will set you free. You will be freed from only the truth that you know. Yung salita, yung katotohanan na yung alam. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Sa kanila na mga tinawag galinsunod sa Kanyang layunin. Kaya ang mahalaga rito ay inyo pong mahal si Lord. Yung Kanyang nagmamahal sa Kanya. All things work together for good. Kanino? To those who love God. To those who are the called according to His purpose, sa Kanyang lahat ang kapurihan. Amen po. Ngayon, napakadaling parang intindi mo pag andito ka. Pero pag dinaranas mo na ito, mga minamahal ng Panginoon, walang sasabihin sa iyo ang Diyos na, yan ang ipinirich si Pastor noong linggo. Yan, nung umatin ka, yan, kunin mo yung outline mo. Kailangan ng pakikinig po buong puso. Buong puso.
Hindi ka nagsisimba lang. Kaya ko nga laging sinasabi, tigilan nyo na nga po ang kasisimba. Ang pagsisimba ay sa tao. Ang pagsisimba ay obligasyon. Ang pagsisimba, para po itong ay compliance, obligasyon, na-comply mo na, nagampanan mo na. Siya pagkatapos ng simba, Jollibee na, McDonald's, kung ano-ano. Pero hindi yun ang purpose. Ang pagpunta sa church ay pagsamba. Ang pagsamba ay pag-aalay. Walang sumasamba na walang alay sa Diyos. Lahat ng lumalapit sa Diyos sa bahay-sambahan ay may alay sa Diyos. At ang pinakanais ng Panginoon na maging alay natin ay ang ating mga sarili. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buo mong puso, buo mong kaluluwa, buo mong pag-iisip, buo mong lakas. Ito ang una't pinakadakilang utos. What is the greatest commandment of all? That you should love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. This is the first commandment. And the second, like it, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Life is all about love. Amen po. If you don't learn this, you're just existing. You're not alive. You don't have life. You're just existing. Nag-i-exist ka lang, pahapay-hapay ka lang, pasabay-sabay ka lang sa hihip ng hangin. Ay, ang pag-church po ay buong puso. This is not about changing religion. This is about binubuksan mo yung puso mo and you give your life to God. Amen. Nakukuha niyo po ba ako doon? Amen po. Naintindihan niyo po ba yung part na yon? It is giving yourself to God. Alay mo ang iyong buhay sa Diyos. So, paano tayo makapagpapatuloy sa gitna ng panaghoy? Well, number 1, loosen your grip. Okay? Alam niyo yung grip. Nananangang ka lagi eh. Alam niyo po, yung mga nakaraan. You're dwelling in the past. Nakita ko na naman yung kinamumuhay ng babayan. Tingin ko sa kanya, bruha. At sa akin pa tumabi. Ganon. Huwag mo natin ang katabi mo, hindi yan. Example ko lang yan. Sabihin niya yung kanyang mga hinanakit, yung kanyang sama ng loob. Hanggang ngayon ba naalala mo parang hindi ko yung malilimutan hanggang pantay ang aking paa? O ibig sabihin hanggang mamatay. Ganon. Ganon ang karamihan po. Hindi malimutan yung masamang pangyayari sa kanyang buhay. So, loosen your grip. Let it go. Wala ka namang magagawa sa nakaraan. Meron ka ba magagawa sa nakaraan? Sabi ni Jesus, wala. Siya nagsabi nun, wala kang maidadagdag niya sa iyong buhay. Pag ikaw lagi na lang nasa nakaraan. Alam niyo yung mga nabubuhay sa nakaraan ay punong-puno ng bitterness. At saka yung mga bitter na mga tao, bitter people, speaks bitter word. At saka, ang mga bitter na tao, pagka ikaw ay bitter, ang kagalit ko, dapat kagalit mo. Bakit mo sinama? Ba't ka sumama doon kay ganito? Okay. Sumama lang naman ako lang. Kagalit ko yon. Huwag kang sasama doon. See, kung sino yung kagalit niya, dapat kagalit mo rin. Why? Kasi punong-puno ng kapaitan. Amen po. Alam niyo, may nakita ko sa SNR, makakagaling sa iyo. Ang tawag doon sa sangkap na yun, papaitan. Meron tinda silang papaitan. Puno-puno ng bitterness, puno-puno. You're walking backwards in your life. If you're full of the past, you are full of your weaknesses, yung mga nakaraan mo na hindi mo makalimutan, you're walking backwards. You cannot move on. Kaya nga ang title natin How to Move On. Paano tayo makaka-move on? And nagtaas kayo ng kamay sa akin na gusto ninyong makamove on. Ang unang-una, let go. I-let go mo. Let it go. Amen po? Ano ba yun? Sa prosen, let it go. Let it go. Let it go. Okay. Let it go. Huwag mo nang i-hold on ang mga bagay na nagdudulot lang sa iyo ng kalungkutan sa buhay mo. Sabi nga sa Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Kayo naman po magbasa. Sabay-sabay po.
All things have passed away. Behold, all things have become new. Kahit ang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. As far as God is concerned. Pero alam nyo, pareho pa rin ang iyong takbo ng isip. Kung mahalay ka noon, mahalay ka pa rin ngayon. Kahit kayo Christian pa, nakakaisip ka pa rin ng kahalayan. O hindi na ako magpapatas ng kamay, kakahiya yun. Pero, alam nyo, ang ibig sabihin nun, ang iyong mind is not yet regenerated. God wants you to be regenerated. Gusto niya na magkaroon ka ng regenerated mind. Nagbago ang mind mo. The way you think. Hindi ka na negative thinker sa iyong kapwa. Hindi mo na yung nakaraan, pag sinabi mong pinatawad mo, nilet go mo na siya. Let it go. Let it go. Hindi ko alam yung tono nun eh. Iwanan mo na. Hayaan mo na siya. Ipaubaya mo na sa Diyos. Amen po. Kaya, lalo ka lang lala ang problema mo pag naalala mo yung ikaw ay nasaktan. At hindi ko na pagtataasin kayo ng kamay dito. Ang gusto ko lang ay damahin yung mabuti yung sinasabi ko. Hindi nakatutulong sa iyo bagkos nabibigyan ka pa nito ng damdamin na negative. Nagkakaroon ka lang ng negative emotion. Lagi mong naalala ay yung masamang pangyayari sa iyong buhay. Hindi natin may iwasan yon. Pag dito tayo lumaki sa mundo, kasi tinanong ko kayo kanina sino sa inyo, ulitin ko, sino sa inyo nakasakit na ng damdamin ng ibang tao? Pakitaas ang kamay. Hindi maaaring hindi Dahil tayo po ay imperfect. At pag sinabi kong, sino naman sa inyo ang nasaktan din ng ibang tao? Pakitaas ang kamay. Hindi po ba? Ganyan na nangyayari sa atin. Misan tayo makasakit, misan tayo masaktan. Kung paano natin i-handle yon determines our maturity. Kung na-handle mo yon, doon nakikita kung matured ka na. At kalimitan, ito pa, ang malungkot niyan, ang iyong reaction ay base sa immature in spiritual, yung spiritual immaturity ng tao. Example, tinan niyo po. Nung si Jesus nakapako sa krus, di ba? Ang pinarusahan siya nung mga taong ililigtas niya. Those are the people he was about to save, yung mga taong yun, if they believe him. Pero sa halip na maniwala sa kanya, pinagmalupitan siya. Sinaktan siya. Pinarusahan siya. Pero hindi niya sinabing maging tungaw kayong lahat o maging pulgas kayong lahat. Hindi niya sinabing ganon. Father, forgive them for they do not know what they're doing. Alam niyo yung mga immature na bata, pinapatulan yung bata, hindi naman nalalaman ng bata ang kanyang ginagawa. Hindi ba pag bata, yung bata talaga yung mga 2 years old, na karga-kargang mo, tapos bigla kang dinuruan. Napaka-cute na bata, binuruan ka. Pagkatapos sabi mo, ano ba naman itong bata ito? Sinampal ka pa, Ano ginagawa mo? Iniitsa mo ba sa bintana? Sabi, napaka-cute ng batang ito, sabay punas ng laway. Kasi hindi mo pwedeng patulan ng bata. So yung immaturity, pagka yun pinatulan mo, pag yung immaturity, umaksyon ka doon ayon sa kanyang immaturity, nakikita ro na immature ka pa. Kaya kayo po ng mga church people na may pananampalataya sa Panginoon, dapat tayo nagle-level up the way we handle things in our lives. Marunong tayong i-handle yung mga immaturities ng mga tao. At pag nakita mo yung immaturity, magpe-pray ka, tulungan mo, Lord. Kung paano mo ako tinulungan, tulungan mo rin ang kapatid ko. Tulungan mo rin ang kaibigan ko. Father, forgive them for they do not know what they do. Amen po. Kaya mga minamahal ng Panginoon, sa 2 Timothy chapter 4, verse 16, tinan nyo. Sabi rito, the first time I was put on trial, no one came to help me. Everyone deserted me. Lahat iniwan ako. Everybody, all of them deserted me. I hope they will be forgiven for it. So si Apostle Paul, yung pagdaramdam na yon, hindi niya yung kinikimkim ng kinikimkim, kundi patawarin nawa sila ng Diyos. Pwede bang mabanggit na yan? Patawarin ka nawa ng Diyos. Kung sino man yung galit ka, patawarin nawa ng Diyos. Magle-level up tayo. Pag tayo, nagawa natin yon na yung sinabi ni Jesus na, Father, forgive them for they do not know what they do. Pag nasabi natin yon, nabigkas natin yon ng maluwag sa kalooban, nagle-level up ka na. Nagiging binata at dalaga na. Nagmamature na. Amen po?
Nagcha-church tayo para tayo yung mag-matured. Nagcha-church tayo para ma-handle natin ang buhay. Sapagkat ang buhay, maiksi lamang, puno pa ng kaguluhan. Gusto ng Lord, ma-handle natin ang buhay. Amen po, mga minamahal ng Panginoon. Amen ba tayo? Ang sinashare ko po sa inyo ay ayon sa aking mga karanasan. Kaya, loosen it. Loosen your grip. Let go mo. Huwag mong ikip na ikip sa puso mo yung kung paano yung immaturity ng ibang tao sa paligid mo. Give it to God. Wala ka na magagawa doon. Amen po. Hindi ko mapapatawa ng tatay ko, Pastor. Bakit? Nung panahon ng aming kabataan na kailangan namin ng tulong niya, iniwan niya kami. Sumama doon sa hostess. Sumama siya doon sa, don't get me wrong, hindi ko po minamaliit ng mga hostess, mahal din sila ng Diyos. Sumama doon sa babaeng talandi na yon, yun ang tawag nila, pero hindi ko po minamaliit yung mga ganon. Yun po, hindi lang nila nalalaman ang kanilang ginagawa po. Dumaan ba kayo sa ganon na hindi nyo nalalaman na inyong ginagawa? Hindi naman tayo pinanganak na matured. We grow up. Ano mga minamahal ng Panginoon? Ang problema sa mga tao, they grow old. But they don't grow up. Nagsisitanda, pero walang pinagkakatandaan. Yan ang salita ng mga matatanda yun. Itong batang ito, tumatanda paurong. Tumatanda ng walang pinagkakatandaan. We all grow old. But not many grow up. Kaya gusto ng Panginoon tayo, mag-grow up tayo sa ating faith. Higit sa anuman, we need to grow in the faith. Sapagkat kailangan natin yon para ang iyong EQ lumakas to strengthen your emotional quotient. You're too emotional. You hurt easily. Lagi kang madaling matisod. Bakit ka madaling matisod? Lampa. Ang madaling matisod ay lampa. So we need to strengthen our faith para hindi ka madaling matisod. Trust God. Yung mga immature, palalaguin din niya ng Diyos. At kayo sa ngayon, binibigyan kayo ngayon ng Diyos ng kalaguan sa pamagitan ng lesson na ating natuto. We learn from others. Tinitingnan natin yung buhay, mga example sa Bible, we will learn from them. Matututo tayo sa kanila. Amen po. Amen pa tayo doon. Pangalawa, refocus your attention. Why we need to refocus? Because we are now off focus. Kaya we need to refocus. Because where you put your attention, kung saan mo inilagay ang iyong focus, kung ano naka-attract ng attention mo, it gets you. Oh, ganda nito. Oh, ganda nitong bagay na ito. Gusto kong bilhin to. Eh, yung perang yun, pang matrikula ng anak. Pambayad ng Miracle Bill. Ay, nagastos ko. Oh. Nasaan na yung, sabi ng mister, nasaan na yung mga pambayad natin sa rent? Nagastos ko. Ha? Tinan mo, nagastos. Parang nawala sa sarili. Oh. At saka niya binili. Nawala ka sa focus. Kaya refocus your attention. Refocus your attention to where you need to focus on. At yun ay ang Panginoon. Amen po. Masyado kang focus sa material things. Dami tuloy utang. Nakakagip lamang ng credit card. Kinaskas ng credit card niya. Habol ka ngayon ng mga maniningil. Kung saan ka nagtatago, nagpalit ka na ng cellphone number mo. Natagpuan ka pa rin. Kasi masyado ka na focus sa material things. Sa Philippians 3 verse 14 to 16, sabi niya rito. Apostle Paul, tinan niyo. We will learn from him. Sabi niya rito, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Tinan niyo yun. I press towards the goal. Okay, sa Tagalog, tinan niyo po. Nagpatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos pamagitan ni Jesucristo ang buhay na hahantong sa langit. So, ang focus niya kay Jesus, pero nung nandun siya sa isang sitwasyon na extreme ang kanyang situation, sa extreme loneliness ang kanyang kalaganan,
kaya kalagayan niya, focus pa rin siya. So kaya tayo nawawala sa sarili natin because we are out of focus. But today, God wants us to be refocus our attention to God. Manalangin po tayo. Hilingin natin sa Diyos na ma-refocus tayo. Let's pray that God will lead us. Heavenly Father, yes, Lord, I admit, I'm off focus. Off focus po ako. But today, I want to be refocused to you. Help me, Lord. Help my unbelief. Yung pong ating prayer, sabay-sabay po. Lord, help my unbelief. Help me, Lord, to be refocused to you. Sambitin yung prayer ito. Jesus, you are my Savior. You are my King. You are my Lord. Thank you for touching my life. Thank you for saving me. In Jesus' name, amen. Amen. So yung pong pagbabalik ng focus natin sa dapat nating pag-ukulan ng ating focus. Don't forget, kahit tayo magkalayo na, kahit wala, halimbawa po, yung iba sa inyo, ako yung maasa sa Diyos na kayo po yung magbabalik hanggang sa tayo ay maging sama-sama sa kalaguan at paglilingkod sa Panginoon at maabot pa natin yung hindi pa tumatanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Nasama-sama tayo na ipahayag ang good news. Anong good news? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Ikaw ang good news. Kaya huwag kang gumawa ng sarili mo ay maging bad news. Ang buhay natin should be good news in the sight of God. Amen po. Tingnan nyo, instead na siya ay nagmamaktol sa kulungan, matapos kitang paglingkuran, Lord, ganito pa ang inabot ko. Katulad ko, pinagmalaki ko, sabi ko, yung dugo na binubo doon sa Exodus 12, nung dumaan yung salot, sabi rito, yun ay lumampas sa kanila, dilampasan sila. So, sabi ko, ang COVID, lalampas sa inyo. After 2 weeks, na COVID ako. Kaya isipin mo, Panginoon, matapos ko ipagmalaki ang salita mo, akong tinamaan ng COVID. Pero alam niyo, nung naandun ako, yung mga naandun na kasama ko, meron ako mga kasama doon na ang hininga niya, para bagang hininga ng bato-bato. Yung, ganon. Parang bato-bato, parang may bato-batong humuhuni. Nahirap sa kanyang paghinga. Pagkatapos, nagsisisigaw siya. Hirap na ako. Parang tumatawag siya ng attention sa nurse para tulungan siya. Pero alam niyo sa COVID, kahit nalagyan ka ng oxygen, hindi naman magwo-work yan. Hirap ka pa rin huminga. Nagsalita ako ng malakas kasi hindi ko nakikita yung iba eh. May partition lang kami eh. Yung bagang parang isinalansan kami, ganun, ang tema pero don't get me wrong po, wala silang magagawa. Kailangan i-maximize nila yung room. Salamat na lang, nakahiga ka ron at may nag-aalaga sa iyo. Pero, sinabi ko, laksan mo ang loob mo. Ililigtas tayo ng Diyos dito. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tumahimik siya, nakikinig. Sambitin mo ang panalangin ito. Okay. Kaya, yung panalangin natin na pagtanggap kanina, tinanggap natin si Lord, yun din ang aking isinier. Napakabuti po ng Panginoon. Doon, yung kaya pala ako nandoon ay para doon sa isang yon. Tapos tumigil na siya ng paghabol ng hininga niya. Hindi man nalagutan ng hininga. Pero parang siya lumuwag na ang kanyang pakiramdam. So nakatulong yung panalangin. Nakatulong yung sinanampalataya sa Diyos. Sa mga kasama ko, 4 kami, 2 namatay. Kaya, tinan nyo, salamat sa Diyos, may naligtas. At ako hindi tumigil sa pag-share. Kaya yung pong nababasa ko rito, na sabi rito kay Timothy, sabi niya rito,
Timothy sa 2 Timothy 4:13. Sabi niya rito, okay. Bring the cloak that I left with Carpus at Troas when you come, and the books, especially the parchment. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na naiwan ko sa kina Carpo at Troas, sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na yung mga yari sa Pergamo o yung leather bound, yung leather. Yari sa leather. Ano yan? Anong gustong gawin ng mama na ito? Gusto pa rin niyang mag-aral. At nung ako'y nandun sa, hindi naman sa ginayaw ko to, pero ganun ang ginawa ko. Tinawagan ko si Marvin. Si Marvin po ang matyaga nag-alaga sa akin. No? Hindi niya ako pinabayaan. Si Marvin, si Brother Manor, si Yuli. Kumuha sila ng isang hotel na malapit. Pagkatapos pag may kailangan ako, nandun kagad sila. Sabi ko, dalhin mo rito yung aking iPad. Dalhin mo rin yung aking mga headset kasi gusto ko makinig ng mga sermons ko. Papakinggan ko yung sarili kong sermon. Tapos doon, gumawa po ako ng mga lessons doon. Meron akong ginawa doon, yung mga ibang pinipreach ko sa inyo, doon nabuo ko doon. Sabi sa akin ng doktor, alam ko po kung ang problema niyo po rito, inip. Sabi ko, Dok, hindi po. Nandito po yung aking mga gadgets. Gumagawa po ako ng sermon. Nanahimik na siya. Pastor po ako. Hindi ko iniintindi kung ako'y mamamatay na o ano ang iniintindi ko rito. Ang naalala ko, yung paglabas ko rito, alam kong ako'y lalabas dito. Amen po? At alam ko yung iba, ibabahagi ko pa sa inyo. Kaya na ibabahagi ko sa inyo yung ibang mga tinuro sa akin ng Panginoon. Pag ako'y nananahimik, pag ako'y nagigising ng madaling araw, yung iba sa inyo, pinagpipray ko. Yung ginagawa ko yung video recording na pinapanood ninyo, parang nakikita ko kayo sa harapan ko habang nagsishare ako doon. Nung time na binubuo namin yon. Hindi ako titigil. Hanggang sa uling hibla ng aking hininga. Magkakasama pa rin tayo. At papatayin ko pa rin ang bawat lamok na atake sa akin. Now, tinan nyo, mga minamahal ng Panginoon. Sa 2 Timothy chapter 4, verse 7 to 8, ulitin natin yun, tinan nyo. Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na, dapat kong takbuhin na natili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtam ko ng korona ng tagumpay at sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Tinan niyo po sa English translation, tinan niyo po. I have fought the good fight. Meaning, I didn't stop. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Nanatili ako sa aking pananampalataya. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Kayo ba nananabik na sa makaharap natin si Lord? O natatakot kayo? Kayo ba'y nananabik sa kanyang muling pagbabalik? Kasi kung ikaw ay Christian, mananabik ka sa appearing, sa pagmuling pagbabalik ni Christ. Hindi ka matatakot. Kung ikaw ay natatakot pa, mag-attend ka pala mga 3 beses pa para huwag ka nang matakot. Kasi tuturuan tayo ng Panginoon na ang tiwala natin, i-shift natin sa Kanya. Ang tiwala kasi ng maraming tao, most people, they trust their feelings. Kung ano yung nararamdaman niya, tiwalang-tiwala siya sa nararamdaman niya. Kaya, ang pakiramdam ko, inisnab mo ko, kaya galit ako sa'yo. Ay, pakiramdam. Pakiramdam. Sabi niyo mo na yun, pakiramdam. Hindi naman yun ang pinakamahalaga sa iyo, ang nararamdaman mo. Ang pinakamahalaga sa iyo ay ang pananampalataya mo. Dahil ipagkakanulo ka ng nararamdaman mo. Your feelings, your emotions is going to betray you. I'm serious. Ibibetray ka, ipapahama ka ng trust mo sa iyong feelings. Your feelings and your emotions will betray you. And you will feel bad. Bakit ba ako'y nabudol-budol ng lalaking ito?
Bakit ba ako nabudol-budol ng boyfriend ko na ibigay ko sa kanyang pinakamahalagang pagkababae ko? Bakit ba nangyari sa akin ang mga bagay na ito? Because you trusted your feelings more than your faith. Sabi ni Lord, huwag. Kasalanan yan. But it feels good, so you did it anyway. Amen ba tayo po? Mga minamahal ng Panginoon. Now, nais ng Diyos, ibalik natin. Itong pinakamalaga, I fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Finally, there is laid up for me the crown of the righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day. On that day. Araw na yun. And not only to me, only, but also to all who have loved His appearing. If you love His appearing, you are expectant. You are expectant that you're going to see the Lord. Kung nag-aabang ka na, nag-expect na ang iyong puso, ang nananabik ang puso mo sa kanyang next appearing because you love the Lord. Pag hindi mo pa nararamdamang mahal mo si Lord, ipag-pray mo. Lord, tulungan niyo po ako na maramdaman kong mahal na mahal kita. Dahil tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Pinatunayan niya sa cross ng Kalbaryo kung gaano niya tayo kamahal. Wala na siyang maaari pang patotoo na magawa sa atin malibang sa kanyang ginawa sa cross ng Calvary. That is how much He loved us. He gave His life for us. For you and for me. Amen po. Kaya unawaan ko yan. Sip ko, Lord, ano pang kailangan kong magawa? Sabi ng Lord, nung sinabi niya sa akin, I'm going to use you. Natatandaan niyo yung story ng HTBC? That is the story of HTBC. Nagsimula ang lahat ng yun sa word na yun. I'm going to use you. Papasok ako sa trabaho ko. Accountant ako sa US. Sinabi niya sa akin, kaya paulit-ulit ko sinasabi yun, I'm going to use you. And indeed, the Lord is using me. To God be the glory. Napakabuti ng Diyos. Amen po. So, hindi mo kailangan magantay na mawala ang lungkot mo. Hindi mo kailangan magbago ang iyong nararamdaman. Hindi. Amen? Even in the midst of loneliness, you can be productive. In the midst of your situation, in the midst of your struggles in life, you can be productive. Develop your personal spiritual life. I-develop po ninyo yan. Yung inyong spiritual life. How? Join the fellowship group. Ang HTBC is committed na ang bawat isa po ay mag-level up ang faith. Kaya meron tayo pong fellowship group. Kung katatayan ka, merong fellowship. Ayan, tinan nyo. Yung mga yan, tinan nyo, mukhang kababait, ano? Kaluluko nung araw niyan. Lalo na yung makintabang ulo. Yung kanilang pastor. Kaming lahat. Pero akong pinakaloko sa kanilang lahat. At napakabuti ng Diyos. Wala siyang itinatangi. Alam niya, hindi lamang natin nalalaman ang ating ginagawa. Pag nalaman natin ang ating ginagawa, tayo nagbabago patungo sa Kanya. At yun ang hinihintay ng Diyos, yung gawin, come here, like a boy, come here, boy. Come here, girl. Kakandungin ka ng Panginoon, patakbo sa Kanya. Amen. Immature lang tayo, hindi lang natin alam ang ating ginagawa. Kaya yun, meron tayong fellowship group ng mga men's, meron tayong women's fellowship, tinan nyo. At tinan nyo, papakita mo ulit yung mga pagmumukha ng nanay, o, tinan nyo. Akala mo mga santa yung mga yan, o, kita nyo. Yan yung mababangis nung araw yan. Pero merong nabago sa kanilang buhay. Bawat isa sa atin, meron. At bawat isa sa atin, meron babaguhin si Lord. Tinan nyo, tuloy pa natin, tinan nyo, yung couples yan, yung mga young couples na yan, tinan nyo, nagsasabunutan ng araw yung mga yan. Yan, tinan nyo, kasasaya nila. Ngayon, nakita na nila ang pag-aasawa pala ay para din yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Siya kasi ang ating bridegroom at tayo, ang church, ay bride. Yun, nakita nila yung katotohanan niyon. Yun ay mystery nung araw. Mystery. Pero in-reveal sa atin yon. Sa ibang panahon, i-share ko sa inyo tungkol doon. Pero this is a great mystery. I'm talking about Christ and the church. Si Christ, ang bridegroom, ang church ay bride. Tayong lahat ay babae na ikakasal sa Kanya. Amen po. Kaya walang bakla, walang tomboy. Alam mo, kung ikaw ay bakla o tomboy ka, hindi mo lang nalalaman ang iyong ginagawa.
Pero pag naunawaan mo yan, then you will know mayroong purpose ang God sa iyo. Amen po? Amen. Kung ikaw isang lalaking machong-macho, bulahin mo ko. Okay. Walang ganon. Lahat ng ang tunay na lalaki marunong umiyak. Pag ang isang lalaki hindi marunong umiyak, huwag mo yan sasagutin. Babae ka. Kailangan ang lalaki marunong umiyak. Sapagkat ang lalaki hindi marunong umiyak, ang tigas ng puso niyan. Panalangin, sabi, manalangin ka pa, umating ka pa ng church para malaman mo kung gaano ka kamahal ng Lord at saka lang iiyak. Ito, tingnan nyo, yan ang mga couples na yan, okay? Na tinulungan ng Panginoon. Ito yung mga ladies. Yan, tingnan nyo. Masayang-masaya sila, kakatuwaan sila. Masayang-masaya sila sa ginagawa ni Lord. Yung youth. Yung mga youth, yan ang target ng Diablo na ipariwara ang buhay. Yan. Yan ang marami akong nakausap na ganyan. Pero hindi yung mga batang yan, kababait na mga yan. Okay. Tuloy pa natin bago ako magkwento ng kung ano. Ngayon, in twins, okay, itong mga twins, ito yung nasa pagitan ng pagiging teenager. Yung mga between 12 na ba sila? 12 hanggang 13 years old. Yun ang mga twins. Kaya sila, ang leader nila ay si Pastora. Si Pastora Mami, meron siyang group na ma-handle sa kanila. Lahat ng ages, lahat ng fellowship group. So join a care group in your area. Nandiyan, nakalista po. We are committed na lahat tayo mag-grow, sama-sama po tayo. Walang mawawala sa iyo, libre yan. Meron pang merienda dyan sa ating mga care groups na yan. Amen ba tayo doon? At kung nagugustuhan niyo yung message, kung meron nababago sa iyo, natatouch ka, isama mo yung iba pang mga kaibigan para po sama-sama tayo na mag-benefit tayo sa itinuturo ng Lord sa ating buhay. Kasi kami po, mga dating ang buhay namin ay walang direksyon at mga patapon ng buhay. Pero alam nyo, ginagamit ng Diyos ang lahat. Amen po? Kung ako, ginamit ng Diyos, kayo rin. Napakabuti ni Lord. So, paano mag-group up? Mag-join ka ng fellowship group, read the Bible and pray. Read the Bible and pray. Yan. Pag nagpataas ako ng kamay, bibihira ang nagbabasa ng Bible. Alam niyo kung bakit kayo tinatamad magbasa ng Bible? Kasi hindi niyo maintindihan, di ba? Ganyan ako noon. Pero once na naintindihan mo na, mabubuksan ka na, hindi ka na makakahinto sa pagbabasa. Kaya halimbawa, inumpisahan ko sa 2 Timothy, ganyan. Pag-aralan niyo yung sulat ni Paul kay Timothy. Pero kung gusto niyo talagang lumago, umpisahin niyo sa Gospel of John. Sabay-sabay, ano yung? Of John. And John. Si John. Yung kasing Gospel ni John, nandun ang maraming teachings tungkol sa Holy Spirit. Ang kailangan natin siya ang tagapagturo o tagapagpaalala sa atin. Kaya kailangan makilala natin siya, ma-expose tayo about the Lord. So, read the Gospel of John 10 times. Bakit 10 times? That is the number of man. 10. Kaya 10 times mong basahin. Okay? Read the Bible. Mag-undergo ka ng growth process ng church. Now, mentally. Develop yourself mentally. Hindi ko kailangan ituro sa inyo yun dahil ang mga tao ngayon is so intellectual. Nasa huling araw na tayo. In the last days, knowledge would increase. Ang mga tao ngayon puro computer literate. Ang mga tao. Yung mga cellphones ay computer-like. Pwede ka na mag-email, pwede ka na mag-download. Yung mga mangyan sa dating nakabahag. Pag nasa lubong, ate, saan ka punta? Sabi doon, magda-download. Sila nga mga kapatiran natin, marunong nang mag-download. Magpupunta doon sa para mag-download doon sa kung saan malakas ang internet. So mentally, tungkol sa halimbawa, pangkabuhayan, mag-aral ka ng pagninegosyo. Mag-aral ka kung ano yung gusto ng tao at yun ang iyong itinda para makakope up ka sa buhay. Develop yourself. Physically, mag-exercise. Tayo tuwing umaga. Okay. Huwag tayo magpabaya sa inyong health. Amen po. Amen pa tayo doon. Ako noon, nagkakaroon ako ng frozen shoulder, yung parang masakit ang balikat. Kasi lagi nila nakaganyan, kailangan tataas. Di ba nung araw, ganyan pa tayo? 1,
2, 3. Di ba sa school? Oh, ngayon, 1, 2, 3, 4. Kaya kalalakas ng thumb, pero walang lakas ang katawan dahil nasa computer lahat. So, kailangan natin mag-exercise, magkaroon ng mga hobbies na mag-badminton, maglinis ng bahay, umakyat sa bubong, nagpinta. Amen po. Nakukuha niyo po ba ang aking sinasabi? Magkaroon tayo ng emotional development. Tandaan mo ito. Okay. There is so much into life that the bad things that happen to you. There is so much into life. There is so much more to life than the bad things, than yung bad experiences. There's more into it. Kasi yung mga bad experiences, yun nagturo sa akin na mag-mature. Na-experience ko, yung namatay ang daddy ko. I was only 16 years old. Nung time na yon, doon ako nag-level up, doon ako nag-mature. Nagtrabaho ako, tapos ako nagbabayad ng tuition ko. Nagtatrabaho ko sa araw, nagtatrabaho ko sa gabi. Ang pasok ko, 5:30 to 9:30. Panggabi. Minamayaran ko ang matrikula ko. Doon ako nag-mature. Yung mga experiences natin, 3 bagay ang ginagamit ng Lord para ikaw ay mag-mature. Listan nyo ito. 3 things God uses to help you mature. Number 1 is the Bible. Hindi ka naman nagbabasa. Number 2 is the Holy Spirit. May tinig siya, ang Holy Spirit, nililid tayo. Busy-busy ka naman, you're not listening to Him. Tama. Oh, ang pangatlong ginagamit niya, experience. Yung experience, 24/7. Araw-araw yan. 24 hours a day, meron kang experience. And God is using experience in life. Katulad yung experience ng Apostle Paul. At alam kong iba sa inyo po rito, sa ngayon, nandito kayo sa church, naghahanap kayo ng magpapagaang sa inyong dalahin. At salamat sa Diyos, hindi kayo nabigo. Yung experience na ito, ng maraming mga tao, yung experience ko, experience ni Pastor Jay, na kanyang isa-share sa inyo next week, marami tayong matututunan sa experience ng bawat isa. Amen po. Hindi mo kailangan ma-experience para ikaw ay matuto. Ang kailangan mo lang, matutunan mo ang aral na naranasan ng iba. Hindi mo kailangang ma-rape para matuto ka na mahirap ang nare-rape. Nasusundan niyo pa ba ako? At ang karamihan kaya nare-rape, sila ay attractive sa rape. Kung ikaw ba naman nasuot mo parang si Lola, ikaw ba'y mare-rape? Nagigets mo ba sinasabi ko? Get serious. Amen po. Pakinggan niyo po mga sinasabi. There is so much more to life than the bad things that is happening to us. Yung pangyayari ng buhay natin, life is more than that. Meron lesson ang life. Kaya sabi po rito sa salita ng Diyos, sa John 16:33, sabi niya, sinabi ko to sa inyo, upang sa inyong pagkipag-isa sa akin, ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Okay, basahin po ninyo. Okay, ready, read. Mayroong kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa English, tinan niyo po. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation, you will have troubles, you will have storms. But be of good cheer, I have overcome the world. So si Jesus, pag sa kanya ang focus, kaya refocus, pag sa kanya tayo na focus, we'll be stronger po. We'll be stronger. Maharap natin ang mga situations ng buhay ng higit sa pangkaraniwan. Sa kanyang lahat ang kapurihan. Amen po. Si Apostle Paul, hindi siya nagpadaig sa kanyang emotion. Ang kanyang emotion ay hindi nag-overcome sa kanya. His emotions did not overcome him. Paano yun? Paano ka magre-response? According ba sa emotion o according to your calling? What do you think, guys? Paano ka magre-response sa difficulties of life? Depende sa iyong nararamdaman o sa pagkatawag sa iyo ng Diyos?
Papaliwanag ko sa inyo, ito po ang pagkatawag ng Diyos. Jeremiah chapter 1, verse 4 to 5. Then the word of the Lord came to me. Jeremiah, siya isang prophet. Pagkatapos sabi niya, the word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Ibig sabihin nun, similya ka pa lang. Similya ka pa lang kay Ingkong. Tapos kay Ingkong, kay Lolo, pagkatapos kay Tatay, tapos ipinunla kay Nanay. Nakita na tayo ng Diyos noong pa. Even before the foundation of the world. Even, sabi niya, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Yan ang calling ng bawat mananampalataya na nilikha ng Diyos na kalarawan niya. Meron tayong calling. Gusto ng Lord na gamitin niya tayo. Meron mga bagay na hindi mo sinasadya, pero bakit magaling ka ron? Meron iba, magaling magmekaniko. Meron iba, napakagaling magluto. Meron iba, napakagaling kumain. Hindi na nakuha, hindi na ako nasundan doon. Yung iba, magaling kumain. Mga minamalang Panginoon, hindi mo nahahalata, pero meron kang built-in sa iyo na kung saan sinape ka ng God para doon. And God wants you to use it for Him, for His glory. Amen po? Kaya, sabi niya, ngunit ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko. Tignan niya, tinabi niya. Okay, ready, read it. Ngunit ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko. Ako'y pinalakas niya upang sa pamagitan ko ay ganap na may pahayag ang mensahe upang mapakinggan ito ng lahat ng mga hintil kaya't ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Tignan niyo po sa English. Tignan niyo po. But the Lord stood with me and strengthened me in the midst of that difficulties in life. The Lord stood with me and strengthened me so that the message might be preached fully through me and that all the Gentiles might hear. Also, I was delivered out of the mouth of the lion. Nung nandun pa ako sa isang sitwasyon, alam ko malalampasan ko yon. At yung mga aral na yon na natanggap ko doon, yun ang maisishare ko rin. May ibabahagi ko pa rin sa inyo na hindi pa nakakaranas ng mga bagay na yon. Sa Diyos lahat ang kapurihan. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Amen po. So, when everyone has left me, the Lord will stand by me. Okay, ulitin niyo yun. Okay. Angkinin niyo. Kayo to, angkinin niyo ito. Ready, read. When everyone has left me, the Lord will stand by me. Isa pa. Maasahan mo ito ay totoo. Hindi niya tayo, yun ang lagi kong sinasabi bago tayo maghiwalay. Hindi niya tayo iniiwan, ipinababayaan man, kasama natin siya maging sa huling sandali. Amen po. Minsan, inisip natin, bakit hindi na lang alisin ng Diyos ang nararamdaman mong loneliness? Yung nararamdaman mo, God, take away this loneliness in my heart. But God is not, He doesn't have the habit of taking away things. But He is in the habit of adding things in our lives. Hindi siya Diyos na aalisin niya. Lord, alisin mo ang mga ahas na ito kasi kinakagat yung mga tao dahil sa kanilang karebelde. Alisin mo ito. Gumawa ka ng tikin, gumawa ka ng bronze serpent, ilagay mo sa pole, tapos itaas mo. At kung sila'y manampalataya, sila'y gagaling sa kagat ng ahas. Hindi siya inaalis ng ahas, dinagdagan pa niya. At doon ka maniwala sa idinagdag niya. Mga minamahal ng Panginoon, hindi niya alisin sa iyo ang madilim na buhay. Kundi sa halip, dadagdagan ka ng liwanag. Si Jesus ang liwanag. He will not take away darkness in your life, but He will add light. And Jesus is the light of the world. Ang nananalig sa Kanya, ang sumusunod sa Kanya, magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay, hindi na muling lalakad sa kadiliman. Amen po. He does not spare us from thirst and hunger. Alam mo, nakaharanas ka na, Lord, alisin mo sa akin ang gutom, alisin mo sa akin itong uhaw. Bigyan mo kami ng mainom. Hindi. Ang gagawin ng Lord, isasatisfy ka niya.
Sa isang drop lang ng tubig, masasatisfy ka na. Alisin, yung craving mo, mawawala, bibigyan ka niya ng isang satisfied na puso. Kahit kanya bigyan ng bigyan, mauuhaw ka uli. Tandaan nyo ito. Remember this. Listen to this. You can never satisfy your flesh. You can never satisfy your wants. Lord, I want money. Oh, nung nagkaroon ka ng money, ano pang gusto mo? I want more. Hindi ka titigil. Si Rockefeller nagsalita nun, a little bit more. Ano pa bang gusto mo sa buhay mo? Ang yaman mo na, a little bit more. So you can never satisfy your wants. But you can get your needs from God. Yung need, hindi yung gusto, kundi yung kailangan. Nagigets yung sinasabi ko, hindi lahat ng gusto mo makakabuti sa iyo. Pero lahat ng kailangan mo, yun ang kailangan mo. At ang Diyos, alam niya kung anong kailangan natin. Ang kailangan natin ay ang kanyang pag-ibig. Amen. Kailangan natin ay ang kanyang presensya. Ang kailangan natin, ang kanyang kalinga sa atin. So He doesn't take away loneliness. Sa halip, He will give you a way to overcome loneliness. At ito yung mga ways to overcome loneliness po. Mga minamahal ng Panginoon. Believe that God loves you so much. Tingnan mo yung cross, kung gaano kanya kamahal. Nakabuka ang kamay ni Jesus, dugu-duguan. Ganito kita kamahal. This is how much I love you. I would rather experience death than living eternally in heaven without you. I would rather experience death. Mas gusto ko pang maranasan ang mamatay kaysa nabubuhay ako ng eternal nang hindi kita kasama. So, accept God's love through faith in Jesus Christ. Yun ang pagtanggap mo ng pag-ibig ng Diyos sa iyo. Si Jesus Christ. Amen po. Sabi nga sa Bible po, tinan nyo, according to your faith, let it be to you. Kaya, sabihin mo yun, according to my faith, it will be to me. Ayon sa aking pananampalataya, ay mangyayari ito sa akin. Kaya kung meron tayong gustong i-level up, yun ay ating pananalig, ating pananampalataya sa ating Panginoon. Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Tanggapin niyo po ang mga pagkapalang nais ng Panginoon. At bago ang lahat ng iyon, ito po ang isang bagay na gusto ko pong ipaalala sa lahat. Ang pagkamatay ni Jesus sa cross, yung kanyang kamatayan na yon, yon ang lunas para sa ating mga kasalanan. Nilunasan na ng Diyos. Sabi nga yon, nilunasan na ng Diyos. Kaya sabi niya ang salita ng Diyos, your sins and your lawless deeds, I remember no more. There is now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kaya uwi po kayo na may kagalakan at ang pagpapala sa halip na sumpa, ito po tanggapin ninyo, mga pagpapala, ihatid ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. And now may the Lord God bless you and keep you, and may His face so shine upon each one of you and be gracious to you. His countenance be upon you and give you peace. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, amen and amen.